Yon, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Happy Sunday! Ayan, ngayon po ay araw ng linggo at ngayon po ay November 3, 2024. Kamusta po kayo? Namiss ko po kayo, mga kababayan. Okay, mabilisan lang pag-usapan natin. Siyempre, ang trending palagi mga kababayan. Ito pong si Vice President Sara Duterte. Kasi itong si Sara Duterte, iba-iba na naman ang sinasabi mga kababayan. Nung nakaraan lang, sabi niya, siya ang presidente ng impyerno. Diba? Sabi niya doon sa kanyang press conference, siya ang presidente ng impyerno. At mukhang, ewan ko nabanggit ba yan na isasama niya itong yung ilang mga kalaban niya sa politika sa impyerno kung si Presidente Duterte. Hindi, si Presidente Duterte ata nagsabi na magkita-kita tayo sa impyerno. So itong mga Duterte, mukhang alam nila sa impyerno sila papunta. Gusto pa nga idamay si si Sen Risa si Senator Risa Ontiveros eh. 'Di ba? Sabi ni dating Pangulong Duterte, magkita-kita tayo sa impyerno. Sabi ni Sen Risa, nako, hindi po ako doon papunta. So, itong dalawa, itong mag-ama, talaga sigurong gustong-gusto pumunta sa impyerno at nag-declare pa nga si Sara Duterte, sabi niya, siya ay ang presidente ng impyerno. Di ba? Ngayon, ito nangyari, mga kababayan, pagkatapos niya sabihin na siya ang presidente ng impyerno, ito naman, biglang nga nagbago ang kanyang salita. At parang kinontra niya yung kanyang sarili. Isa pa sa mga sinabi niya mga kababayan ay yung tungkol kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Na para bang pinakita niya na wala siyang paggalang sa mga namayapa na. Diba? Sinabi pa nga niya dahil sa galit niya kay Bongbong Marcos at kay Amy, pauhukay niya raw yung tawag dito, yung katawan ng dating presidente at itatapon sa West Philippine Sea. So, ayan mga kababayan, yung mga binitawang salita ni Sara Duterte na naging dahilan para magalit yung mga loyalista at maraming mga Pilipino. At kung mapapansin natin, talagang bumaba ang ratings ni Sara Duterte dahil sa kanyang mga pronouncements nitong mga nagdaang araw, nagdaang linggo, nagdaang buwan. At ito, medyo binago ng konti yung yung kanyang salita at parang ngayon lumalabas, parang ginagalang na niya at meron siyang paggalang sa mga namayapa kasi 'di ba sinelebrate nga natin ang araw ng mga patay. Etong Halloween season. So sabi niya mga kababayan, basahin ko lang yung statement niya. Sabi ni Sara Duterte, sa ating mga pagtitipon, ay ipagdasal natin ang maluwalhating kapayapaan ng kaluluwa ng mga pumanaw kasabay ng ating pagpapasalamat sa kanilang pagmamahal, gabay at mga aral na ipinamana nila sa atin. So biglang bumait sa mga patay. Nung nakaraan lang, parang binastos niya eh. At sinabi niya, itong dating presidente, gusto niyang hukayin at itapon sa West Philippine Sea. Ngayon medyo iba na. At nagpapakita siya ng paggalang. At tila ba sinasabi niya na mahalin natin itong ating mga pumanaw na ating mga kababayan o mga kamag-anak. Unang-una, dahil sa kanilang pagmamahal, gabay at pang-aral na ipinamana sa atin. O sabi pa ng presidente ng impyerno, sama-sama rin nating ipagdasal ang kapayapaan at katatagan ng ating bansa sa harap ng mga hamon ng kasamaan, katiwalian at sa mga pansariling interes para sa yaman at kapangyarihan ng ilan. Hindi ko alam kung sarili niya pinapatamaan niya rito. Ha? Kasi kung meron man siyang pinapatamaan, parang nagbubumirang sa kanya yung sinasabi niya. Di ba? Kasi ayun ang hirap kapag nagsasalita tayo, hindi natin alam. Nagtuturo tayo, hindi natin alam, napapansin.
mas marami yung daliring tumuturo sa atin. So, nangyayari dito, yung sinasabi niya, ipagdasal daw ang kapayapaan. Sino ba nanggugulo? Sino ba nanggugulo? Di ba sila din naman? At yung katatagan ng ating bansa, yung katatagan ng ating bansa, dumidepende yan dun sa sa umahawak. Buti na nga lang matatag ang Presidente Marcos eh. Sa kabila ng mga naninira sa kanya na natiling matatag ang ating presidente at itong ating gobyerno. So, ito raw gobyerno ngayon ay yan, hamon ng katiwalian, mga pansariling interes para sa yaman at kapangyarihan ng ilan para namang hindi ka ba kinikilabutan, Madam Vice President? Kasi parang pansin ko bumabalik lang sa kanya yung sinasabi niya eh. Parang sarili niya yung pinapatamaan niya eh, di ba? Ito yung sinabi niya nung November 1, araw po ng ating pag-alala sa mga santo at sa ating mga mahal sa buhay na sumakabilang buhay na. Unang-una, yun nga, yung pangbabastos niya sa dating presidente at ama ni Presidente Bongbong Marcos, ayun, hindi nakakalimutan ng taong bayan. Kaya parang nag-iba nag-iba ang tono, parang ganun talaga no? Pag meron ka talagang parang diferensya, nag-iiba-iba yung sinasabi mo, siguro kapag yung yung iniinom mo, medyo nag-subside na, iba na iniisip mo, iba na sinasabi mo. Kaya yan, mga kababayan. Kaya ito, basahin lang natin itong mga sinabi ng ilan nating mga kababayan. Sabi niya, dapat daw kay Lucifer ito nagdadasal. Kasi ito siya nga ang presidente ng impyerno. Ayan, mabuhay ang presidente sa impyerno. Nagpapanggap siyang nagmamalasakit. Sara Duterte, pero ang daming naapektuhan sa kanyang mga polisiya. Ito mga kababayan, halos kung mapapansin ninyo, yung mga rito, mga comment dito, kontra po kay Sara Duterte. Yan po kasi ang nangyayari kapag iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. At bilang vice presidente, dapat yung mga sinasabi mo, ikaw ay dapat ay nagiging halimbawa. Kasi tinitingala ka ng taong bayan, vice presidente ka, pangalawa ka sa pinakamataas na opisyalis ng ating bansa. So every time na nagsasalita ka, kinukuha ng tao yan. Naniniwala ang tao. So kapag may sinabi kang salita na sablay, hindi nakakalimutan ng tao yan. At masisira ka. So kaya ganito, naririnig natin yung ilang comments, bakit ganon, bakit nagagalit sila? Kasi nga, paiba-iba sinasabi niya at nagsasalita siya ng mga bagay na hindi angkop sa isang vice presidente. Di ba? So dapat bilang isang mga lingkod bayan, bilang kayo mga opisyalis, mga lingkod bayan, mga halal ng bayan, dapat maging halimbawa kayo. Set an example sa amin. Kasi tinitingala namin kayo. Gusto namin maging halimbawa kayo. Kung ganyan, kung ano-ano sinasabi mo, presidente ka ng impyerno at babasusin mo yung ilang mga dati nating mga naging presidente at ang dami mong issue na ayaw mong ipaliwanag, masisira ka talaga sa taong bayan. Kaya hindi natin masisisi ang tao. Yan. Every time na magsasalita siya, may kontra, may batikos. Di ba? So, ilang mga kababayan, share ko lang sa inyo. Kasi, huwag kayong padadala sa mga, mga kwento-kwento, sali-salita. Tingnan nyo yung talagang pagkatao. Minsan kasi, tinataon lang sa okasyon eh. Pero, before that, may mga sinasabi sila na hindi maganda, na nagpapakita ng kanilang tunay na anyo. Madali kasi magsalita ng ganyan eh. Akala mo, sheep. Akala mo, tupang maamo. Pero pag pala, pag lumabas yung tunay na anyo, presidente pala ng impyerno.
Sa ilang mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat guys. God bless po.